Napakaganda ng pagkamatay ni Kapitan Tiago, pero pinaratangan nito ng parokya na namatay na din ang umumpisan. Pero siya naman pagtatanggol ni Padre Irene. Huwag kang manigali. Nandito ako nang mamatay siya. Kung hindi natin siya bibigyan ng exequias, mawawala ang de profundis. Para lang sa mahihirap ang paratang na iyan. Kung kayo nga nakapagpalibing ng inchik na di binyagan, at may pamisa pa. Si Padre Irene ang hinirang na tagapamahala ng mga testamento ng Yumao. Padre, ito na po ang mga testamento ng Kapitan Tiago. Salamat. Ang kayamanan ni Kapitan Tiago ay hahatiin para sa Santa Clara, sa Papa, Arsobispo at sa Orden. Para naman sa mga mahihirap na mag-aaral ay 20 piso. Pinamanahan rin si Basilio ng 25 piso, ngunit binawi dahil sa kawalang utang na loob nito noon. Ngunit paluluwalan ito ng pari, galing na rin sa utos ng kanyang konsensya at sa sarili niyang bulsa. Kinabukasan, Alam niyo bang baka hamon ni Kapitan Tiago sa San Pedro ng Sultada? Aba, nakita raw siya ng mga mongha na nagliliwanag. Ay oo, ang dami niya kasing mga pamisa. At alam niyo ba, nakasuot raw ng frock, nakaumbok ang pisngi, na may dalang kwaho at panabong. Eh kung magsasabong sila doon, sino kumamagitan? napag-usapan rin ang tungkol sa teolohiya, langit, kautusan at mga himala. Naroon din si Don Primitivo na masaya sa kanyang mga kuro-kuro. Sa kabilang banda naman, dapat ay abitong Franciscano ang suot ni Kapitan Tiago, panligtas sa impyerno. Sa palagay ko'y dapat prak ang kanyang suotin kung paano siya'y nakita ng mga mongha. Magsitigil kayo! Hindi tinitingnan ng Diyos ang suot na damit. Sapat na ang luma niyang damit. maringal ang mga exegias na isinagawa. Tatlong pari ang umawit ng mga responso na tila bang hindi pa sapat ang isa. Si Padre Irene na may nagandog ng isang Dies Irae. Paalam sa iyo, kapatid. Ay nako, sana namatay na lang ako. Di ko akalain matatalugan ako ng Tiagong yan. Makikita niya na mas maringal ang aking exequias. Mas maringal ba sa kanya? You know I still love you, baby. And you'll never change.